Praise God. Hallelujah. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay muling nakaharap sa ating mga gadget, cellphone, tablet, o anumang gadget na nasa inyong harapan. Mostly ay cellphone. Purihin po ang Panginoon. WhatsApp, kumusta po kayo? At alam ko na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Lalo-lalo na ang mga frontliner na nakikita ko na ang kanilang mga icons, sila Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Evangeline Milarpis, ang maginang Amalia Milarpis Santos, Rosela Vanessa Santos. Andun na rin po si Rodel Gatalian Palan, aking anak na si Sherwin Castro, si Christy Amoyo from Malaysia. Hindi na rin uma-absent ito. Ganon din po kay Sister Nita Panganiban at Caroline Santos from San Rafael, Bulacan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay araw ng linggo. Kung ito po yung ating paksa ngayon ay parang umulit, pero hindi po sinasadya. Kasi po, napag-usapan na po natin ito, pero iba pong teksto, ibang paliwanag ngayon. Pero yung isa yung diwa, yung tungkol sa babala, ang ating paksa ay ang babala at panghihikayat. Nasa Bible po ito, nakalagay din po doon sa title ng ating teksto. Bago nyo po mabuksan yung aklat po ng Lucas, bagong tipan po tayo sa third gospel po ng ating Panginoong Jesucristo. Aklat po ng Lucas chapter 12, verse 1 to 10, yung ating teksto. Atin nga po sa ibabaw po no, nakalagay doon sa Bible mismo, mga babala at mga pagpapalakas ng loob. Sa ibang translation, nakalagay, babala at panghihikayat, pagpapalakas ng loob, sabi nga po. Pero sa English, nilagyan ko po ito ng subtitle. Kaya kung nilagyan po ito ng subtitle sa English, ay gagamit na naman po tayo ng acronym. Ang sabi po, between fake and true. Ang sabi po, bakit po fake and true? Basahin po natin yung ating teksto. Bakit po may subtitle na English na fake at totoo, true. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa umpisa, verse 1 po ng chapter 12 po ng Lucas. Doon po sa may mga Bible, chapter 12 ng Lucas. Verse 1, basahin na po natin. Samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, ano pa, nagkakatapakan na sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Ang sabi, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Fake. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag. At anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Verse 4, sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulit sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba pinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo ay bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Verse 8, sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan
ng mga anghel ng Diyos. Verse 9, ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. And the last verse, 11. Kapag kayo dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Purihin po ang Panginoon, napagpala na po ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Purihin po ang Panginoon. At tayo nga po, ay nabanggit ko namin yung mga kasama. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nga po, Panginoon, na kami ay nagpupuri, sumasamba, kumikilala, dumadakila sa iyong pangalan. Sa hapong pong ito, marapatin mo po, Panginoon, na kami ay karapat-dapat na makalapit sa iyong presensya, sa iyong panan, sa iyong kapangyarihan. At dulutan mo po kami ng iyong Santo Espiritu upang kami nga po, Panginoon, ay ganap na makalapit sa iyo ng may kalinisan ng puso. Kaya po sa oras pong ito, patuloy po ang paghingi namin ng aming ng tawad sa aming mga pagkakasala, mga nagawa, nasambit at naisip na hindi ayon sa iyong kalooban. Kalooban mo, Panginoon, na ang aming pagsamba, ang aming paglapit sa iyo ay maging karapat-dapat. Kaya nga po, Panginoon, linisin mo ang bawat isa sa amin upang kami, Panginoon, ay ganap na makaharap sa iyo. Itinataas ko po sa iyo sa hapong ito ang lahat po ng mga naaabot, manonood later ng aming gawain, at ganoon din po ang pamilya po ni Nanay Belia Pangilinan Milarpis at ng kanyang mga anak, mga apo, mga manugang at kanilang mga kaanak. Dalangin ko, Diyos, na samahan mo po kami ng iyong Santo Espiritu upang ang salita mo ay aming matandaan, masaulo at hindi malimutan. At ito nga po, Panginoon, ay matanim sa pinakamatabang parte ng aming puso. Salamat po, Panginoon, ang papuri at pagsamba, pagluwalhati ay sa iyo magpakailanman. Ito pong sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Parang sabi ko, parang tayo ay history repeat ng hindi ko lang po nare-review pa kung yun ko rin last year na ibigay yung tungkol po roon sa mga bulaang propeta. Kasi napag-usapan na po natin to. Pero ito ay merong kasamang warning. Ito nga naman napupunta po sa isang warning o babala at meron din naman pong panghihikayat. Kung nasubaybayan niyo po yung ating pagbasa ng ating teksto, makikita niyo po sa first part, yung andoon yung babala, at yung the second part, ang second part po ay mula po sa verse 4. Verse 1 to 3 ay sa babala. Ang verse 4 to 10 ay yung po ay panghihikayan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po sabi ko, kaya lang sinubtitle ko po ito ng English para po tayo ay makaabot at maitugma natin yung ating pinag-uusapan sa between fake and true. Ano po? Pagitan ng isang hindi totoo at totoo. Purihin po ang Panginoon. Ang pagtatatwa sa ating Panginoong Hesus Kristo at sumamba sa ibang Diyos liban sa Kanya ay isang kabiguang
kilalanin ang mga kasalanan ay nalalayo sa aral at salita ng Diyos. Tayo ay mga tagasunod ni Hesukristo at ang pagtanggi na manindigan sa Ebanghelyo at mga panuntunan ng katwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Sa harap ng mga maling kaugalian at panuntunan ng lipunan, ay dapat mag-ingat at alalahanin ang mga mabubuting kaloob niya sa atin. Mga pangako na di niya tayo bababayaan, lalong-lalo na ang buhay na hantong sa langit. Maging mapagmasid at magkuro-kuro sa mga aral na lihis sa katotohanan ng Biblia na kanyang salita. Maging alisto at maging matalino sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya nga po dito, sabi po, warning between babala at paghihikayan. Ito po ay isang warning sa atin para tayo ay mamulat. Hindi po tayo magpunta sa kapahamakan. Kasi po, pag speaking of godly ways at lahat po ng kalooban ng Diyos, diderive po tayo sa Bible. At ang Bible, ito po ang wala ng ibang libro na tungkol sa Diyos maliban sa Bible. Marami pong mga libro, itong mga sinusulat ng mga manunulat ng mga Kristiyano, mga pastor, mga bishop, ano po. Pero sila, ay yung kwento nila ay diniderive din nila galing sa Bible. Amen? Kasi po, ito po ang pinanggagalingan ng ating karunungan at gabay kung sino ang dapat nating sasambahin at kikilalanin bilang Diyos. Kaya nga po, ang dabi ko po doon ay lilagyan ko po ng acronym na Faith and Truth. Unahin po natin ang faith. Sa letter F, ang lilagyan ko po ito ng salitang fallacy. Fallacy ay isang deceit, delusion, falsehood. Ano po yun? Sabi po doon sa unang talata ng ating verse 1 ng ating teksto. Ang sabi po, mag-ingat kayo sa levadura ng mga pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Pagpapaimbabaw ay deceit, fallacy, delusion, falsehood. Amen. Sabi po sa Galatia, chapter 6 to 7. Chapter 6, 7 and 8. Amen. Hallelujah. Huwag ninyong nilangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Yun po ang sinasabi, huwag po nating linlangin yung ating sarili. Baka tayo ay nadadala ng mga sweet talk na mga bulaang propeta. Dito po sa istorya natin, ang binibigyan diin ng Panginoong Hesukristo ay yung mga pariseo na mali ang katuruan. Unang-una, kaya po sila mga pariseo ay galit na galit sa Panginoong Hesukristo. Gumagawa ng kaparaanan para sa dakpin at patayin. Tingnan po, leader ka ng religious at andyan na nagsasabi ng katotohanan, ay iisipan niya po na siya ay dakpin at patayin. You see? Hanggang ngayon po ay meron po yan, mga pariseo na yan, na mali ang itinuturo sa tao, idinadala nila ang tao sa maling sasambahin maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Sila po ay deceit, delusion, falsehood. Sino ba naman magsasabing
sasabihin sa inyo, sumamba kayo rito sa babaeng ito. Hindi naman sinasabi ng Bible na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Mismong siya ay nagpuro si Panginoon. Kung babasahin niyo po sa aklat ng Juan, sa una, noong naubos po ang alak sa isang kasalan na inatanan ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po ng babae na yon, pinangunahan niya ang Panginoon. Ano po ang sabi ng Panginoong Hesukristo? Ginang, huwag mo akong pangunahan. Siya rin po ay sumamba sa Lucas 1, masasabi ninyo. Sumamba siya sa ating Panginoong Hesukristo. Paano po siya naging Diyos? Kaya nga po itong mga Pariseo na hanggang ngayon, itinuturo sa atin, mga karamihan sa atin, na ito ang sasambahin natin. Sila po ay palyasi. Maliligaw po tayo. Kawawa kayo na sinasabi ko po sa inyo. Ako po nag-derive sa Bible, kaya ako po nasasabing kawawa kayo dahil ang sinasabi ng Bible, ang sumamba sa ibang Diyos, maliban sa ating Panginoong Hesukristo, ay mapapaimpyerno. Take note, madiin na po ang aking aral. Ayaw ko po kasi, tingnan po, sabi ko sa inyo, parang history repeat itself, nauulit. Why? Napaka-importante po na lagi kayong mapapaalalahanan, babala. Amen? Hallelujah. Kaya nga po nagpapasalamat ako ngayon. Yung mga friend ko, dati magbibigay sa akin ng mensahe. Merong litrato ng idol, merong litrato ng babae, may message. Hindi po ako naglalike. Mula nung hindi ko po nilalike yung mga kanyang pinapadala sa akin, natuto na. Meron na po, pinapadala niya, mga inspiring word. Wala na po yung idol. Natuto po, nakita niya po sa pagba-Bible study. Siguro nagigising na po siya. Na sana, wag na po siyang sasamba sa sinasabi ko. Itong mga Pariseo na to, ililigaw po tayo. Hanggang ngayon, nandiyan po sila. Purihin po ang Panginoon. Ganon din po sa Galatians chapter 3, Galatians chapter 6 din po, kaya lang po ay verse 3 to 4. Ang sabi po, kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya ay mahalaga, gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya. At huwag nang ihambing iyon sa ginawa ng iba. Tingnan po, suriin ang bawat isa ang kanyang sarili. Ito po, itong sinasabi po na ito ng mga bulaan po, sinusuri po kaya nila yung kanilang ipinangangaral na nakabase sa Bible. Wala po ako nabasa na ibang pangalan eh. Kaya nga po sabi ko sa inyo noon, inuulit ko, papupugot po ako ng ulo. Pag meron po kayo nabasa na ibang pangalan na ikaliligtas ninyo dito sa Bible, kunwari, nabasa niyo si Elias, ay magliligtas sa inyo. Si Samson, si Moises, si Abraham. Pag nabasa niyo po ang mga pangalan na yon, na siyang magliligtas sa inyo, ipakita niyo po sa akin, ako'y papupugot ang ulo. Kasi po, madiin po sinasabi ko, maliligaw po tayo eh. Amen? Letter A, sa faith, F-A, alert. Ang sabi po, alert. Ano po yung alert? Watchful, awake, caution, maging gising. Nasaan po yun? Sa 1A, ang sabi po, sa letter A, ang sabi po, mag-ingat kayo. Ano po sabi doon? Be watchful. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Amen? Ano po yung lebadura ng mga Pariseo? Yung pong kanilang katuruan. Mali po eh. Mali po talaga. Matagal ko na pong sinasabi sa inyo, kaya po tayo nag-aaral ng Biblia, para matuto kayo, parang inihahatid ko lang naman sa inyo itong Bible. Inahatid ko lang po sa inyo ito. Para po kayo
hindi maligaw. Amen. Ang sabi po sa Matthew chapter 5, verse 17 and 20. 17, umpisa po. Sabi po ng Panginoong Hesukristo po ito, huwag ninyo akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. 18, tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliliitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Tingnan niyo po, kaliliitang bahagi ng Biblia, nasabi po doon. Amen. Kaya't sino mang magpapawalang halaga kahit sa kaliliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang sa pagsunod ng mga iskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Direkta na sinabi na po ng Panginoon. Kaya direkta rin po ako. Kaya direkta ko rin sinasabi sa inyo. Amen? Ulitin ko po. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang sa pagsunod ng mga iskriba at mga pariseo, hindi kayo makararating o hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kawawa po kayo. Sunod kayo na sunod sa mga pariseo, sa turo nila. Nililigaw nga po eh. Nililigaw po eh. Ang sabi po natin doon sa Galatia, inaakala ba nila sila ay magaling? Amen. Sana po, Bible na lang ang pinag-usapan. Ay sabi ko naman sa inyo, ito Bible ng Katolik ko. Ay babasa ko sa inyo, baka masasaktan lang yung mga Katolik. Ano po? Magising na po tayo. Purihin po ang Panginoon. Letter K, sa faith. Ano po, ang nilagyan ko po ito ng words na keeping. Ano po ang keeping? Ito po ay itinatago. Yung care o pinapangalagaan. Care, custody, or maintain. Amen. Nasaan po yon? Sa verse 2. Walang natatago na di malalantad. At walang nalilihim na di mabubunyag. Yan. Kung kayo ay nagtatago, naglihim, ano po? Sabi ko nga po, yung keeping, pinangangalagaan po ninyo yung mga lihim na kasalanan, yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pag-uugali na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Alalahanin po ninyo. Sabi po sa pagkamatay po ni Pinoy, may nag-comment. Marami pong nagbabas laban po sa pamilya Aquino. Meron pong sumagot. Ang sabi niya po, tigilan niyo na po ang pagbabas sa dating Pangulo. Bakit niyo po sabi po kasi ng iba, hatulan na sila ng Diyos. Ang sabi po na comment, ang sabi niya po, tigilan niyo na po yung pagbabas at bakit niyo pa isinasama ang Diyos. Di ba ninyo alam na ang Diyos ay pag-ibig? Ano po? Na hindi humahatol? Mali ka ako to. Sumagot po ako. Ang sagot ko, Brad, sabi ko, lahat tayo, oo, totoo, ang Diyos ay pag-ibig. Ano po? Pero dapat nating alalahanin na siya ay humahatol. Kaya nga po meron po siyang itinakda eh. Ang lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo, mabuti man o masama ang iyong ginawa. Lahat tayo eh. Kasama po yun. Hindi ko po yung mga, ang sinasabi ko, sabi niya, ang Diyos ay pag-ibig. Oo. Hindi mo papasabalian yun. Pero kung hanggang doon na lang ang pag-unawa mo at hindi mo iniisipin
na ikaw ay matakot sa Diyos, abay, libre ka na lang gumawa ng kasalanan. Hindi, iisipin mo, mahal, ang Diyos naman ay pag-ibig. Patatawarin ako ng Diyos. Lagi na lang gano'n ang gagawin natin. Libre tayong gumawa ng kasalanan kasi hindi po tayo matatakot sa Diyos. Libre po tayo dahil hindi natin iniisip na pagdating ng araw, lahat ng ating ginawa, mabuti o masama, Susulit sa Diyos. ay pagsusulit natin sa Diyos. Amen. Ayun po yun. Kaya nga po, keeping eh. Jeremiah 16:16, sabi po. Jeremiah 16. 16 po ang umpisa. To 18. Ang sabi po. Magpapadala ako ng maraming mga mangingisda upang hulihin ang mga taong ito na gaya ng isda. Magsusugo rin ako ng maraming mga ngaso upang hanapin sila sa bawat sulok at burol, pati sa mga guwang at bitak ng bato. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Nakikita ko ang lahat ng ginagawa nila. Walang anumang nakukubli sa akin. Hindi nalilingid sa aking paningin ang kanilang mga kasalanan. 18. Magbabayad sila ng ibayo sa kanilang mga Diyos ang walang namang buhay at animoy mga bangkay na puno ng mga bulaang Diyos ang buong lupaing ibinigay ko sa kanila. You see? Bible po, ito lang katulad. Bible na binabasa ko po. Dapat nababasa po nito. Kaya nga po sabi ko sa inyo, nagbabasa po tayo dapat ng Bible. Ngayon, kung nasasaktan po kayo, down. Libre po kayo mag-out. Libre, huwag na po kayo makinig sa akin. Kasi po, nasasaktan kayo dahil itinutuwid ko kayo. So, nasa sa inyo yan. It is your choice. Sabi nga, ang salita ng Diyos makabigat alim. Kaya nga po, ang salita ng Diyos ay mabigat eh. Ang sabi niyo, ang Diyos ay pag-ibig. Oh, Diyos ay pag-ibig. Opo, kaya nga niya, sa kabila na tayo ay makasalanan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak eh. Tapos hanggang mananatili pa rin tayo doon sa maling Diyos, sa faith. Amen. Amen. Letter E, the last letter ng faith, ay expose. Ano po yung expose? I-bear, uncover, denounce. Sabi po sa verse 3. Ano po? Basahin po natin. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Amen. It is exposed. Hindi po natin maitatago. Isaiah chapter 2 verse 2, ang sabi po, Amen. Hallelujah. meron na naman po kung dinalagyan ng marker. Isaiah chapter 2 verse 2 to 3. Ang sabi po. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo na Yahweh ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Amen. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, Halika kayo, umahon tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Zion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Yun po ang sabi ko po, expose. Kaya nga po, ang kanyang salita ay ating matutunghayan sa kanyang bundok. Sa pangalawang Samuel, ang sabi po, ng chapter 2 rin po, pangalawang Samuel, chapter 2, verse 2, Kayo lamang ang banal Yahweh, walang makatutulad sa inyo. Walang ibang kanlungan ang mga matuwid liban sa inyo. Walang maaaring magyabang sa inyo, Yahweh. Walang maaaring maghambog sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay. Kayo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Amen. Hallelujah. Yun po ang isa sa mga expression po ni Ana na nanay po ni Samuel.
Ekspresyon niya po ito at ito po ay nasulat dahil ito naman po ang totoo na ang Diyos ang siyang may kapangyarihang magbigay ng buhay, may kapangyarihang mumatol sa lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Amen? At pupunta na po tayo sa true. Ang true po, kanina po ang force ay, sabi ko naman po sa inyo, yung ating paksa ay nahati sa dalawang parte, isang babala, at ngayon naman po, yung po ay nang sa force, babala para sa mga peke na mga aral at mga ngaral. At doon naman po sa second part, yung true, ito naman po ay panghihikayat. Ang sabi po, sa letter T ng true ay testify, affirm, assert, or state. Or sabi po doon, ipahayag. Sabi po sa verse 5, ang sabi po doon, sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Amen. Ite-testify, ia-affirm, ia-assert niya sa atin. Sasabihin ko sa inyo. Amen. Sa awit 19, ang sabi po, awit 19 verse 7 to 9. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ang tuntuning ibinibigay ni Yahweh ay wastong utos, liligaya ang sinumang kapag ito ang sinunod. Amen. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Verse 9, yaong paggalang kay Yahweh ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Amen? Yun po ay testify, ia-affirm natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Sa Kanya lamang po tayo dapat matakot. Amen. Yun po yung namimiss ng mga taong ang paniniwala na hanggang doon lamang sa ang Diyos ay pag-ibig. Wala na silang iniisip. Hindi po kasi nagbabasa ng Bible. Nasa Bible po yun. 2 Corinto chapter 5 verse 10, ang lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Amen. Marami po. Doon po sa mga ngaral chapter 12, verse 13. At sinabi niya rin po yun. Sinabi rin po ni Haring Solomon. Amen. Marami po ang nagsasabi. Nahalat. Yun, katulad lang po natin binasa. Yung siya po, yung hahatol. Ang sabi po ito sa 19. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Umahatol po ba ang Diyos o hindi? Tama po yung mga message po ng iba. Kaya ganyan na raw po, humahatol na. Yung mga nagawa ng mga taong nagkamali, lalong-lalo na yung pagpapatay sa mga tao, hindi po talaga nagtatagal. Amen. Kukunin talaga ng Panginoon. Marami pong injustice na ginawa ang isang tao. Tandaan niyo po ito. Ano man ang ang gagawin natin sa kapwa, na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, darating din po yung araw nito. Doon po tayo matakot. Ngayon, meron ka lang katakutan sa Diyos. Gagawa ka pa? Siguro, hindi na. Kasi napag-aralan natin Kaya nga tayo nagbabible study. Amen. Di po ba? Kaya po tayo nag-aaral. Natutunan natin ba ang Diyos ay magpaparusa? Hindi lamang ang Diyos ay pag-ibig, natatapos, natutuldukan. Hindi po. Meron po siyang panahon. Amen. Letter R sa true. Regard. Ano po ang ibig sabihin ng regard? Behold, watch, or attend to. Sabi po sa verse 6. Sabi po. Sa verse 6, ang sabi po, hindi ba pinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Regard po siya.
Kahit isa. Kung yumaya nga naman. Oh, ay tayo, napakahalaga sa Diyos. Para hindi tayo. Kaya nga ang Diyos ay pag-ibig, sa kabila na tayo pa yung pagkakamali. Tayo sa kabila na tayo makasalanan, inibig pa rin niya tayo. Ibinigay niya yung kanyang buktong na anak para sa ating welfare, sa kalalagayan ng ating mga espiritu. Kawawa kasi tayo, mapupunta tayo sa impyerno kung wala yung kanyang inihaing bugtong na anak. Kawawa po. Purihin po, Panginoon. Sabi po, kahit isa sa kanila ay hindi pinabayaan ng Diyos. Joshua, ito po yung mga salita na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Joshua 1:5. Sinabi niya po kay Joshua, hindi ka matatalo ni naman habang ikaw ay nabubuhay. Kung paanong sinubaybayan ko si Moises, gayon din ang gagawin ko sa iyo. Gayon din ang gagawin ng Diyos sa sino mang nagtitiwala sa Kanya. Continuation to Continuing words ito. Ano po tawag doon? May tawag po doon sa adjective na yon. Yung continuous po yun. Kaya nga po, kung sinabi po ng Panginoong Diyos kay Joshua na kung paano niya hindi pinabayaan si Moises, gayon din sa atin hanggang sa dulo ng kapanahonan. Awit 37 verse 25. Matanda na ako't mula pagkabata, sa talang buhay ko'y walang nabalita, na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Amen? Katunayan na tayo ay hindi pinababayaan ng Diyos. Hebreo chapter 13 verse 5. Huwag kayong magmukhang salapi. Mamasiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen? Ganun po yung kanyang pagre-regard. Kaya nga po, the second part ay paghihikayat para tayo ay lumapit sa Kanya. Number 1, yung tayo ay matakot sa Kanya dahil siya. Number 2, tayo ay hindi niya pababayaan. And the third letter, yung letter U, bago po ito sa salita o marinig ninyo, unequivocal. U-N-E-U-U-I, tapos vocal. Unequivocal. Sabi po doon, absolute ang meaning po nito. Absolute, clear, certain, unmistakable, hindi nagkakamali. Unequivocal. Amen. Purihin po ang Panginoon. Nasaan po yon? Sa verse 7 and 8. Babasahin po natin, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Yan po ay clear, malinaw. Yan ay certain, unmistakable, hindi pagkakamali. Why? Kasi nga po, tayo ay hindi niya pinababayaan. Bilang nga daw ng buhok natin ay alam niya. Yung pa kayang pagkakasala? Isipin niyo po yun. Bilang ng buhok natin, alam. Ang bilang. Yung pa kayang pagkakasala ng tao? Di po ba? Kawikaan chapter 3. Hallelujah. Chapter 3. 21. Sabi po, 26. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag babayaang makalpas sa isipan at gunita, pagkat dulot nito'y buhay at putong ng karangalan. At kung magkagayo'y lalakad kang matiwasay, landas mo'y mapapatag, walang pigil, walang hadlang. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang alalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. That is absolute. Sabi nga po doon sa 7, maging ang buhok ninyo ay bilang ng lahat, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga. Tingnan po, sabi po doon, na tayo ay makakatulog ng mahimbing. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang alalahanin,
at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Amen. Daig pa ang may aircon. Purihin po ang Panginoon. Amen? Ganun po yung panghihikayat. Kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, tayo ay naniniwala sa tamang aral ng kanyang salita sa Bible, iyon po ang ating daranasin. And the last letter, oras na po, lagpas na po ako. Malalagpas po ako ng mga 10 minutes. 30 minutes na, ang bilis ng oras, ano po. Dahil yung U ay an equivocal, ang E ay equivocal. Hindi po, wala pong UN, an. Equivocal. EQUI, vocal. Amen. Ano po yung equivocal? Yung doubtful, indeterminate, uncertain, may pag-aalinlangan. Nasaan po yun? Ang sabi po sa 9. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Why? Bakit po natin ito pagtatatwa ang Panginoong Hesus? Marami pong, yun nga po sinasabi ko, yung pariseo, kontra sa Panginoong Hesus na hanggang ngayon, kontra, at ang tao ay nililihis nila sa ibang pananampalataya, hindi sa ating Panginoong Hesus. Why? Kasi na po, sila ay doubtful, nag-aalinlangan. O anuman ang kanilang nasa likod ng kanilang pangangaral na mali, hindi ko po alam. O baka sila ay sinugo ng dyablo para ang dyablo, kasi po ang dyablo, gusto niya mas marami siyang makabit. Amen. Baka sila po ay mga sugo ng dyablo. Why? Bakit ko masasabi to? Masakit man sabihin ito. Why? Kung ikaw ay tunay na mangangaral, bakit mo ililihis sa Panginoong Hesukristo ang pananampalataya ng mga tao? Amen? Bakit mo ililihis? Sabi po sa Matthew 14:31, agad siyang inabot ni Jesus, napakaliit ng iyong pananalig. Sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Si Pedro po ay, ito po ay naglingkod. Alam ko na po. Si Pedro ay nasa panig ng mga pariseo. Nagkamali po siya. Kaya nga si Pedro ay sinita ni Apostol Pablo. Ay samantalang honcho o leader si Pedro, maraming pagkakataong itinanggi niya ang Panginoong Hesus. Kaya ko po nasabi na maaring yung nandoon po sa Italy ay under ng utak ni Pedro. Bakit? Di po ba nung dakpin ng ating Panginoong Jesucristo, ilang beses niyang itinatwa? Ay, hindi ko po kasama yan. Ganun po ba tayo? Tayo po ba? Pag tinawa, ay, ikaw ba'y mananampalataya? Ikaw ba'y Kristiyano? Ay, hindi. Itatanggi? Wow. Sabi po, ito po yung kwento po nung lumakad ang Panginoong Jesucristo sa dagat. At nung sumunod si Pedro, una, maganda ang kanyang paniniwala, pananampalataya. Naglakad siya. Pero siya ay lumubog. Why? Nag-alinlangan siya. Doubtful. Marami po ngayon, nagda-doubt. Marami pong mga prayers na hindi pa sinasagot ng Diyos, nag-doubt na kagad tayo. Marami pong kahilingan sa Diyos ng kagalingan na hanggang ngayon hindi pa napapagaling, nag-doubt na sa Diyos. Nalalangin humingi ng pagpapala na hanggang ngayon ay hindi natatanggap, tumalikod na sa Diyos. Nag-alinlangan na. Amen? Hebreo 4:16. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Amen? Huwag na tayong mag-atubili. Lakasan po natin yung ating paniniwala at pagtitiwala. Ganoon.
Ganoon po ang dapat na pananampalataya natin. Yun po ay tinuturo ko sa inyo na magkaroon po tayo ng ganong pananampalataya. Kayo po ba, pag dumating katulad po ng mga panahon ng apostol, yung mga apostol, pinatay po yan eh. Dahil po sa turo ng Bible. Pinatay po. Sino po mga pumatay? Mga pariseo. Amen. Sino ang pumatay sa ating Panginoon Jesucristo? Di po ba? Ngayon, dumating po ba sa punto natin na yung manaranasan ng mga apostol na tayo mapapatay dahil sa ating pananampalataya? Palagay ko, walang matitira. Lahat aalis sa pananampalataya. Sana po, meron po tayong ganun. Santiago chapter 1, verse 5 to 7. Basahin po natin. Verse 5 to 7. Ang sabi po. Hallelujah. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya ibibigyan. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumba. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang anon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Kayo po, natuto po kayo sa akin ngayon, ang Panginoong Jesucristo ang dapat sampalatayanan. Sana po, mag-stick na po tayo doon. Huwag na po tayong magbago-bago. Purihin po ang Panginoon. Ayan niyo po, hingi po ako ng 10 minutes. Sabi po sa conclusion, habang tayo ay gumagawa para sa ating pangangailangan, dapat tayong maging mayaman sa Diyos sa pamamagitan ng paghanap sa Kanyang kaharian at sa Kanyang katwiran. Ang bawat isa sa atin ay dapat makinig sa babala ng ating Panginoong Jesucristo at magsaliksik sa mga aral na ibinigay niya at mag-ingat sa mga mangangaral na lihis sa turo ng Biblia. Ano po ang mga pagpapaimbabaw? Sabi po, ang mga pagpapaimbabaw, number 1, ay nangangahulugan ng pagkilos na tila ikaw ang hindi naman ikaw. Ito ay pandaraya sa panlabas na katwiran. Number 2, ang pagpapaimbabaw ay kinapapalooban ng pamumuhay sa kasinungalingan, nagtatago ng lihim na kasalanan at imoralidad. Number 3, ang babala para sa mga mapagpaimbabaw. Ito ay malalantad kung hindi man sa buhay nito, tiyak sa araw ng paghuhukom. Anumang nagawa ng lihim ay hayagang malalantad pagdating ng panahon. Number 4, ang pagpapaimbabaw ay tanda ng isang tao na hindi natatakot sa Diyos at wala ang Espiritu Santo na kalakip ang kanyang gabay at patnubay. Number 5, ang pagpapaimbabaw ay hindi nakakaiwas sa kaparusahan sa impyerno. And the last, ang bayan ng Diyos o mga alagad ni Jesus ay dapat namamangha sa karangalan at kabanalan ng Diyos at sa kanyang puot sa kasalanan. Yun po yung sinasabi po sa verse 5, sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Sabi po sa Kawikaan chapter 1 verse 7, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at saway. Tayo ay hindi mangmang para hindi po tayo sumuway sa aral at saway. Tayo po sana ay maging matalino. Masakit man yung itinuturo ng Biblia sa atin, dapat po nating tanggapin. Kasi po, yun naman po ay totoo. Ano po ang sabi po sa babala? Sa pong babala sa 1 John chapter 4. Ito po yung katangian ng mga bulaang propeta. At dito na po tayo magtatapos. Mga minamahal, sabi po na Apostol Juan,
Huwag ninyong paniniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Hesukristo ay naging tao ang siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Sabi ko na nga po sa inyo na ang Panginoong Hesukristo lamang. Verse 3, subalit ang hindi nagpapahayag ng gayong tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyo ito na ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan. Amen? Malinaw po na ang naglilihis ng katuruan at hindi si Jesucristo ang itinataas sa kanilang mga turo, itakwil po ninyo. Purihin po ang Panginoon. Hindi na po kanong papaliwanag. Dako na po tayo sa panalangin. Overtime pa ako ng 10 minutes. Praise God. Napakabigat po ng ating aral sa araw na ito. Tayo po idadako sa ating prayer time. Hallelujah. Patuloy po nating itataas sa Panginoon ang healing at recoveries nila Francis Pulido na hanggang ngayon po ay nagdadialysis. Ang pananakit po ng binti ni Merly Del Belen Paulino at ganyan din po kay Violeta Amoyo na nasa early stage ng colon cancer. At i-provide din ng Panginoon yung kanyang pangangailangan financially sa kanyang pagkikimo at sa kanyang pong pag-radiation session at magkaroon na rin po siya ng schedule para sa kanyang surgery para maalis na po yung kanyang bukol. Gayun din po, healing at recoveries para kay Letty Lacandaso na may stage 3 colon cancer. At recovery din po para kay La Teresita Sangkate at kay Alex Torres na dumaan po sa heart surgery. Gayun din po yung kahilingan ni Alex Torres na magkaroon ng salvation ang kanyang buong sambahayan. At gayon din po para kay Eva Pagaduan Aris, salvation din po para sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga magulang, sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Gayon din ang pag-iingat ng Panginoon sa lahat ng uri ng karamdaman, lalo na sa COVID-19. At magkaroon din ng hanap buhay ang kanyang anak na si Jefferson. Gayon din po, kagalingan para kay Renato Nicolas at para kay Ate Aida Apostol. Healing para sa kanyang katatapos na operasyon sa kanyang bukol sa bituka. At i-provide din ng Panginoon yung kanyang pangangailangan financially sa kanyang pagtitimo. At gayon din po para kay John Patrick Castro, bigyan siya ng Panginoon ng protection at strength para sa kanyang physical at spiritual na buhay. Maayos na kalusugan din po para kay Pastora Aileen Manumbas. At kagalingan para sa kanyang karamdaman sa bato para kay Jelay Pardillo. At para kay Rochela Vanessa Santos, maayos na kalusugan at patuloy na mag-normalize na yung kanyang blood pressure. At kay Roy Vincent Santos, ang pag-iingat ng Panginoon sa kanyang physical at spiritual na buhay, lalo na ang pag-iingat ng Panginoon sa kanyang workplace. At hanap buhay po para sa lahat ng nangangailangan ng trabaho at pagkakakitaan para sa pagtataguyod ng pamilya. At para sa ating mga estudyante na mag-online schooling, ang pag-provide ng Panginoon financially sa kanilang pangangailangan. At sa ating mga kaanak, kaibigan, kakilala na mga OFW na nasa mga bansang Japan, Dubai, Norway, Hong Kong, Jeddah, Australia, USA, Canada, Malaysia, Middle East, Abu Dhabi, at Italy. Gayun din po, para po sa mga naka-join sa atin sa mga sandaling ito, mga concerns po ng lahat ng, kung ano man po ang mga kahilingan ng bawat isa, patuloy po tayong manampalataya nakikilos ang ating Panginoon at tutugon ano man ang ating kahilingan.
Mga concerns nila Teresita Milarpis, Evangeline Milarpis, Jocelyn Milarpis, Sherwin Castro, Rodel Gatchalian Palanin Family, Rochela Vanessa Santos, Amalia Milarpis Santos, at ni Lucy Milarpis. Gayon din po anuman ang kahilingan nila Lenny Cruz, Christy Amoyo, Nita Panganiban, Caroline Santos, Mary Rose Diron, Rosalie Nicolas Diron, Esme Torres, Alfred Santos, Marvin Pangilinan and family, kasama na po sila Papo Berhilio, then din po kay Jeje Diaz Cuaresma, Eva Pagaduan Aris, ni Andrace Gonzales, at ni Gloria Bravo. Patuloy po tayong manampalataya ng anuman ang ating hinihiling sa Panginoon, siya ay tutugon. Dahil din po sa lahat po ng mga tumutunghay at tutuhay pa sa ating BS Online, at sa mga tumutunghay po sa mga shares nila Christy Amoyo, Evangeline Milarpis, Rodel Gatchalian Palan, Sherwin Castro, Mary Rose Diron, Lenny Cruz, Lucy Milarpis, Eva Pagaduan Aris. Patuloy po tayo na sumabay sa ating panalangin. Sabay-sabay po tayong manampalataya. At yung po ating faith, patuloy po nating itaas ito sa Panginoon na lakasan ng ating pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Meron lamang po tayong 10 minutes sa ating prayer. Tapusin po tayo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nga po, Panginoon, na kami humihingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, sa lahat po ng aming mga kasalanan. Lihim man o hayag, Panginoon, lahat po ng aming nagawa, nasambit, naisip, na hindi ayon sa iyong kalooban. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, ay humihiling po kami na kami ay iyong patawarin. Linisin mo nga po, Panginoon, kami upang karapat dapat kaming makalapit at makahingi sa iyo, Panginoon, ng mga pabor ng kagalingan para po kay Francis Pulido sa kanilang kanyang karamdaman. Ganun din po sa karamdaman din po ni Ate Mary de Belen Paulino sa kanyang binti, Panginoon. Ganun din po sa mga karamdaman nila Violeta Amoyo at Leti Lacandaso na nagdaranas ng cancer. Lord, wala pong imposible, Panginoon. Anumang cancer ito, anumang uri ng sakit ito ay kaya mong pagalingin sapagkat tunay ka na ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot, ikaw ang makipangyarihan at wala pong imposible sa iyo. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng mga humihingi po ng recovery para po kay Ate Aida Apostol na maka-recover na po at manumbalik na po ang kanyang kalusugan at kalakasan. Ganon din po kay Alex Torres na nagdaan sa kanyang heart surgery. Ganon din po, Panginoon, ang kahilingan po nila Alex Torres at Eva Pagaduan Aris na salvation po para po sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, hipuin mo na nga po, Panginoon, ang kanilang mga kaanak, mahal sa buhay. At ikaw nga po, Panginoon, ay makilala. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang dapat kilalanin sa aming kalagitnaan, sa aming pagsamba. At hindi po kami maligwak at hindi po kami maligaw sa turo ng maling turo. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasampalatayan. Kaya nga po, Panginoon, i-save mo po ang pamilya po ni Alex Torres at ni Eva Pagaduan Aris. Ganon din po sa lahat po ng mga kahilingan po para kay John Patrick. Unang-una po ay nagpapasalamat na po kami sa answered prayer na panibagong kontrata para sa kanya. Siya nga po, Panginoon, ay pumirma na sa bagong kontrata. Dalangin na lamang namin, Panginoon, sa kanya na kanyang kalusugan at kalakasan sa kanyang mga desisyon. Patatagin mo po, Panginoon, ang kanyang desisyon. Ganon din po, Panginoon, malayo po siya sa karamdaman at ganon din po sa COVID. Ilayo mo rin po siya sa masasamang espiritu. Pagpalain mo din po, Panginoon, ang kanyang kumpanya. Kaya ganon din po, kalakasan at kagalingan po para po sa aking kasamang Pastora Aileen Manumbas.
magkaroon na nga po siya pagpala ng kagalingan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kanyang ministry na nasa Paumbong. At ganoon din po sa karamdaman po ni Jelay Parpilio, kagalingan din po sa kanyang karamdaman. Nawa, Panginoon, ipagpalain mo rin po ang kanyang paglilingkod bilang iyong tagasunod. At ganoon din po sa BP po ni Rosella Vanessa Santos ay magkaroon na nga po, Panginoon, ng kaigihan, Panginoon, ng kanyang BP. At ganoon din po, Panginoon, proteksyon at pagsusubaybay din po para po kay Roy Vincent Santos sa kanyang trabaho. Gabayan mo po siya at pagbabayan. At ganoon din po sa kalagayan po ni Amalia Milarpis Santos bilang isang health worker ng DSWD. Dalangin ko, Diyos, na magkaroon na po ng kaayusan, ng kapirmihan ang kanyang trabaho at pagpalain mo po ang head ng siya na para sa buhay. At ganoon din po sa lahat po ng nakasama natin sa hapong ito na nakalista na po ang pangalan at nabasa na po ni Sister Oring. Itataas ko na lamang po, Panginoon, ang kanilang papel na ito na ang kanilang pangalan ay nakalista. Tinataas ko nga po, Panginoon, ang iyong gabay at patnubay po sa bawat isa na narito. Ano man po, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan sa iyo, Panginoon, ay abutin mo. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Bigyan mo po sila ng maitataguyod ng kanilang pangangailangan pang araw-araw. Ganun din po, Panginoon, ang patuloy na kalakasan, kalusugan po ng bawat isa. At ganun din po, pagpapala po sa bawat trabaho, sa lahat po ng kanilang mga negosyo, trabaho, at ganoon din po sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat din po at patuloy ko rin po itinataas sa iyo ang mga nag-share po ng gawain sa hapong po ito na sila Christy Amoyo, Evangeline Milarpins, Rotel Gatchalian Palan, Sherwin Castro, Mary Rose Deron, Lenny Cruz, Lucy Milarpis at Eva Pagaduan Aris. Sa dami po naman na nag-share na po ng iyong gawain. Patuloy nga po, Panginoon, na ikaw ang siyang maparangalan sa kanilang mga buhay. Nagpapasalamat po sila sa iyo sa pagkatuloy nga po, Panginoon, na ang iyong pagpapala ay kanilang tinatanggap, ang iyong pag-iingat at ang iyong gabay, Panginoon, ay kanilang natatamo. Kaya nga po, Panginoon, ang kanilang pag-share, naroon po, Panginoon, ang kanilang pagsunod sa pag-share ng gawain ito, na nawa, Panginoon, ay maabot mo at patuloy mo pong kumilos, Panginoon, sa kanilang kalagitnaan. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang iyong pagpapala at pag-iingat, kalusugan at kalakasan po sa lahat po na nag-share. At sa lahat din po ng nanonood sa mga shares ng mga taong ito, O Diyos. Patuloy ko po silang tinataas sa iyo. Sa lahat po ng nanonood, nag-view, sa lahat po ng naabot ng kanilang mga share. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong gabay at patnubay, pagpapala, pag-iingat, ganun din po ng kanilang mga kalusugan at kalakasan. Higit, Panginoon, pagpapala din po sa kanilang kinabubuhay, mga trabaho, at ganun din po ng kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, at patuloy ko pong itinataas din po sa iyo ang aming Governor Daniel Fernando, ang aming Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado, at sa lahat po ng kawani, empleyado, staff ng Accounting Office Kapitolyo sa pangunguna po ni Mama Marites Plena. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong gabay at patnubay po sa bawat isa, pagpapala, kalusugan, kalakasan din po sa kanila. At ganoon din po ang proteksyon laban sa COVID. Salamat po, Panginoon, at sa lahat po ng mga kaibigan, kaanak, na sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, na sumusubaybay din po ng aming gawain, at nag-view later, ganoon din po sa aking mga batchmates sa elementary at high school na sumusubaybay din po ng aming gawain. Patuloy ko rin po silang itinataas sa iyo. Ang iyong gabay at patnubay din po ay sumakanila. Ang iyong pagpapala, pag-iingat, kalusugan at kalakasan din ay sumakanila. Ganoon din po, pagpapala po sa kanilang mga hanap buhay at ganoon din po sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon. Kulang po ang mga salita upang ikaw ay mapapurihan. Kulang po, Panginoon, ang aming mga papuri. Bagamat ito po, Panginoon, ay abot ng aming makakaya, na ikaw ay aming mapapurihan, ikaw ay aming mapasalamatan, ikaw ay aming madakila, ikaw ay aming maluwalhati sa aming mga buhay.
tunay nga po, Panginoon, na Ikaw na lamang, Panginoon, ang dapat namin sambahin. Ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na Diyos na buhay, may likha ng langit at lupa, makapangyarihang Diyos, at totoong Diyos ng pag-ibig, Diyos ng katarungan, Diyos ng karunungan, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng awa, Diyos na dakilang manggagamot. Tunay nga po, Panginoon, ang lahat ay sa iyo, Panginoon. Kami nga po, Panginoon, ay lumunuhod sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na ang lahat ng aming ipinalalangin, nananalig kami, Panginoon, sa iyo, sapagkat tunay nga po, Panginoon, na kami walang magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Kaya nga po, ang lahat ay mapangyayari, sapagkat tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang papuri, pagsamba, pagluwalhati, karangalan ay sa iyo lamang, Panginoon. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Time na po, isang oras na po.